Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na sa iyo Mang Ambo. Nais ko lamang pong ikwento ang aking naging karanasan. Ako nga pala si Marvin, taga Mandaluyong ako, pero halos bawat bakasyon ng pagkabata ko ay ginugol ko sa Batangas, sa bahay ng lola ko sa paanan ng bundok. Doon ako unang natutong maglaro sa bukid, manghuli ng tutubi, at doon ko rin unang narinig ang mga kwenton hindi ko kailanman inaasahang mararanasan ko mismo. Nung una, tuwing naririnig ko ang salitang aswang, napapailing lang ako. Akala ko mga gawa-gawang kwento lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Pero nagbago ang lahat noong summer ng 2012, nung nagdesisyon akong bumalik sa Batangas para magpahinga. Hindi ko alam na sa pagbalik kong iyon, may mga tanong akong masasagot at may mga bagay din akong hindi na sana kailangang malaman. 3 oras ang biyahe mula Maynila. Pagbaba ko ng bus, sinalubong ako ng amoy ng lupa, ng hangin mula sa bundok, at ng tunog ng tahimik na baryo. Mag-aalas 5 na ng hapon noon. Ang araw, mababa na, at ang liwanag nitong tumatama sa mga dahon ng niyog ay tila kulay gintong nagliliyab. Pagdating ko sa bahay ni Lola Benita, bumukas agad ang lumang gate. Narinig ko ang sigaw niya mula sa loob. "Marvin! Aba, ikaw na nga!" Ngumiti ako at nilapitan siya. Payat na siya noon, medyo kuba, pero maliksi pa rin kumilos. Ang buhok niya ay puting-puti na, at ang mga mata niya, bagaman malabo, ay buhay na buhay pa rin. "Akala ko hindi ka na babalik dito," sabi niya. "Pumasok ka, iho. May tinola ako riyan. Huwag mong sabihin kumain ka na sa biyahe." Umupo ako sa mesa habang inaayos niya ang pagkain. Habang kumakain ako, naamoy ko ang kakaibang halimuyak sa paligid. Parang pinaghalong bawang, luya, at usok ng kandila. "Lola, parang amoy bawang dito," biro ko. Ngumiti siya. "Mabuti nga yan, pinagpapala ang bahay na naaamoy ng bawang." Napangiti ako. Nasanay na ako sa mga paniniwala niya noon pa. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi iyon simpleng pamahiin lang talaga. Sa bawat sulok ng bahay, may nakasabit na mga tuyong dahon, may bote ng langis, at may ilang papel na may mga dasal na luma na. "Lola, bakit ang dami mong nakasabit na dahon?" "Mabuting may panangga. Hindi mo kasi alam, Marvin, kung kailan dadaan yung mga nilalang na hindi mo nakikita." Tumawa ako ng mahina. "Lola, nandito pa rin ba yung mga kwentong aswang ninyo?" Tumingin siya sa akin, seryosong amuka. "Hindi lahat ng kwento, kwento lang." Tumahimik ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang may bigat sa tinig niya. Mabilis lumipas ang oras. Nang sumapit ang gabi, humiga ako sa dating kwarto sa itaas. Maliit lang yun, may lumang bintana at aparador. Habang nakahiga ako, nakatitig lang ako sa kisame. Tahimik ang paligid. Sa labas, maririnig lang ang huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon. Pero may kung anong kakaiba sa katahimikan ng Batangas. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang masyadong malalim ang gabi. Parang may sariling tibok ang hangin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Paglabas ko ng bahay, nakita ko si Mang Pilo, ang kapitbahay naming matagal ng taga roon. Nakayuko siya. May tinitignan sa lupa. Nilapitan ko siya. "Nong, anong nangyari?" tanong ko. "Tignan mo to, Marvin," sagot niya. May pinakita siyang punit na damit ng aso, puno ng dugo. "Nakita namin to kaninang umaga. Wala na yung alaga akong bantay." Napakamot ng hulo siya. "Hindi ko na alam, iho. Baka aswang na naman to." Napangiti ako ng pilit. "Baka lang may hayop na gabot." "Hayop nga siguro. Pero hindi basta hayop." Napatingin ako sa paligid.
Napansin kong halos lahat ng bahay may mga bawang sa bintana at mga dahon ng sabila sa pintuan. Parang may pinag-iinatan silang sabay-sabay. Pagdating ko sa tindahan, si Aling Mila ang nagbantay. Aling Mila, bakit parang lahat ng tao dito may bawang? Tumingin siya sa akin, parang nagdadalawang isip kung sasagutin ako. Hindi mo pa siguro alam, iho. May buntis na nawala nung isang gabi. Nawala? Oo. 7 buwan na raw. Sabi nila, kinain daw ng aswang. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang gusto kong tumawa pero nang makita ko ang ekspresyon niya, seryoso, may takot sa mga mata, napalunok ako. Nang gabing iyon, bumaba ako sa sala. Si Lola, nakaupo sa may altar, nagdarasal. Tahimik lang akong lumapit. Lola, totoo bang may buntis na nawala? Tumigil siya sa pagdarasal. Narinig mo rin pala. Huwag mo nang alamin pa, Marvin. Hindi lahat ng bagay kailangang alamin. Tumanggo ako, pero hindi ko maiwasang magtanong pa. Lola, ano bang totoo tungkol sa mga aswang? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Totoo sila, pero hindi mo sila makikita kung hindi ka nila gustong nakita. Kaya matulog ka na lang at tandaan mo, kapag gabi, huwag kang lalabas kahit ano pang marinig mo. Sumunod ako, pero pag akyat ko sa kwarto, hindi ako makapakali. Parang may mabigat sa hangin. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko, pero parang may mga matang nakatingin mula sa labas. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang pakiramdam na yon, pero sigurado ako, hindi ako nag-iisa. Hanggang sa maramdaman kong parang may aninong dahan-dahang dumaan sa bintana. Hindi ko nakita ng malinaw, pero naramdaman ko. Parang malamig na hangin na may halong amoy ng dugo at lupa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala. Nang gumalaw ako, tuyo alalamunan ko, malamig ang kamay ko at ramdam ko ang tibok ng dibdib ko sa tenga ko. Kinabukasan, pagbangon ko, tahimik si Lola. Hindi niya ako tinignan ng matagal. Parang alam niyang may naramdaman ako kagabi. Hindi mo ba narinig, Marvin? Tanong niya habang nagkakape. Ang alin po? Yung mga tahol kagabi. 3 bahay lang ang pagitan, may alagang baboy na nawala. Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa tasa ko. Nang umalis si Lola papunta sa palengke, naiwan ako sa bahay. Bunuksan ko ang bintana ng kwarto ko at sinilip sa bakuran. Sa lupa, may mga bakas ng paa. Hindi ganong kalinaw pero parang kakaiba ang hugis. Parang paa ng tao pero may mga bakas ng matutulis na kuko. Pinilit kong hindi isipin. Pero simula nun, hindi ko na maramdaman ang dating katahimikan ng baryo. Ang bawat hampas ng hangin, ang bawat galaw ng dahon, parang may tinig na hindi mo naririnig. Pero nararamdaman mo. At sa bawat silip ko sa bintana, may pakiramdam akong may mga matang nakatingin mula sa dilim. Hindi ko alam kung bakit, pero simula ng gabing iyon, nag-iba na ang lahat. Ang tahimik na baryong dati kong paboritong puntahan, ngayon ay parang tahanan ng mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ako sa katotohanan na mas mabuting hindi ko na sana hinanap. Simula nang makita ko ang mga bakas sa lupa, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, laging may tanong na bumabalik sa isip ko. Totoo bang may aswang? O baka guni-guni ko lang dahil sa mga kwento ni Lola? Kinahaponan, bumalik siya galing palengke. Pagpasok niya sa bahay, naamoy ko agad ang matapang na halimuyak ng bawang at luya. Lola, bakit ang dami mong binili? Tanong ko. Panahon na naman ng dilim, Marvin, sagot niya. Tuwing patapos ang buwan, lumalakas sila. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sinasabi, pero halata sa mukha niya ang kaba. Habang pinipisil niya ang bawang,
Nakatitig lang siya sa labas ng bintana, parang may hinihintay. Pagkatapos naming maghapunan, lumabas ako saglit para mag-ikot. Gusto kong makalimutan ang mga iniisip ko. Sa kanto, sinalubong ako ni Mang Pilo. "Marvin, narinig mo na ba yung balita?" "Hindi po." "Ano raw?" "Yung buntis na nawala, natagpuan na." Napatigil ako. "Nasaan?" "Sa may ilog, pero kalahati lang." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako nakapagsalita. Sa itsura ni Mang Pilo, alam kong totoo ang sinasabi niya. Umuwi akong tulala. Pagpasok ko sa bahay, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Hindi bawang, hindi usok, kundi amoy na parang pinaghalong dugo at niyog. Nakataas ang mga balahibo ko. "Lola," sabi ko, "amoy mo ba yun?" Alam ko, dumaan na sila. "Lola, sinong silang tinutukoy mo?" "Mga gutom. Kapag may dugo sa hangin, hindi mo na kailangan magtanong." Noong gabing yon, halos hindi ako nakatulog. Pinilit kong pumikit pero bawat sandaling dumadaan pakiramdam ko may gumagalaw sa paligid. Sa dilim ng kwarto, naaalala ko ang amoy. Malansa. Mabigat. Parang hindi kayang labanan ng hangin. Kinabukasan, lumabas ako para maglakad sa paligid ng baryo. Gusto kong magpanggap na normal ang lahat. Ngunit habang naglalakad ako sa tabing daan, napansin kong kakaiba ang reaksyon ng mga tao. Tahimik silang lahat, parang hindi ayaw magsalita ng malakas. Sa may tindahan ni Aling Mila, nagkwekwentuhan ng ilang matatanda. May nakakita raw kay Aling Sabel kagabi, nasa may punong mangga, 2:00 ng madaling araw. "Baka naman nag-aani lang," sagot ni isa. "Hindi, nakita raw nakasabit, parang baniki." Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero nang makita kong biglang tumihimik ang grupo nang mapansin akong dumanaan, tumayo ang mga balahibo ko. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Lola na nag-aayos ng mga lumang larawan. Isa roon ang tumawag ng pansin ko. "Lola, sino to?" tanong ko habang itinuturo ko ang babaeng nasa tabi niya sa larawan. "Si Sabel," sagot niya. "Kaibigan ko noon pa." "Kaibigan?" "Oo. Pero simula nang mamatay ang anak niya, nagbago siya. Parang iba na." Tahimik kaming pareho. Nakatingin lang siya sa lumang larawan na parang may hinahanap sa mga mata nito. Lumipas ang ilang araw na walang pakaibang pangyayari. Pero isang gabi, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Lola, si Aling Sabel ang naroon. May dalang bayong at may ngiti sa labi, pero malamig ang tingin. "Magandang gabi, Benita," sabi niya. "Napadaan lang ako." "Magandang gabi rin, Sabel," sagot ni Lola, ngulit ramdam ko ang pag-iingat sa boses niya. "Ang pogi ng apo mo," sabi ni Aling Sabel sabay tingin sa akin. "Matagal na kitang hindi nakikita, iho." "Magandang gabi po," sagot ko ng magalang. "May dala akong makanin," patuloy niya. "Para sa inyo." Ngumiti siya pero may kakaiba sa ngiting iyon. Parang pilit, parang may nakatagong galit. Tinanggap ni Lola ang bayong, ngunit pagkaalis ni Aling Sabel, agad niya itong inilabas sa bakuran. "Lola, bakit?" "Hindi lahat ng alay dapat tanggapin." Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Lola dahil sa amoy. Sa likod bahay, may nakita kaming patay na manok. Butas ang tiyan, walang lamang loob. Hindi na ako nakapagsalita. Si Lola, tahimik lang, pero halatang takot. "Lola, anong gagawin natin?" "Kailangan nating magdasal, Marvin. At kung may marinig kang kumaluskos sa gabi, huwag kang gagalaw." Lumipas ang buong araw na mabigat ang pakiramdam ko.
Sa bawat sulok ng bahay parang may presensyang hindi ko makita pero alam kong naroon. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Aling Sabel ang palaging naroon. Tahimik lang, pero parang may alam sa lahat. At mula ng araw na yon, nagsimula akong maramdaman na may nagmamasad sa akin kahit saan ako magpunta. Pagkatapos ng mga nangyari, halos gabi-gabi na akong hirap makatulog. Hindi ko alam kung dahil sa mga kwentong naririnig ko o dahil sa amoy na hindi pa rin nawawala sa paligid. Sa bawat gabi na dumaraan, parang mas nagiging mabigat ang hangin sa paligid ng bahay ni Lola. Noong una, pilit kong inisip na baka guni-guni lang, baka dala ng pagod, unang takot na pinagtatawanan ko lang dati. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malinaw ang pakiramdam ko. May kung anong hindi nakikita pero naroon. Isang gabi, mga bandang 11:00, nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang paligid, pero may kung anong kakaibang katahimikan na parang humihigop ng hangin. Lumabas ako ng kwarto at dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Walang hangin, walang liwanag. Ang buong bakuran ay nalulunod sa dilim, pero sa dulo ng taniman, may aninong gumagalaw. Hindi ko makita ng malinaw pero malinaw sa akin na hindi iyon tao. Masyado itong mabilis at hindi pantay ang galaw. Gusto kong tawagin si Lola pero hindi ko magawa. Parang natuyo ang lalamunan ko. Nakatitig lang ako habang unti-unting lumalapit ang anino sa may puno ng mangga. Pagdating doon, huminto ito. Sa sandaling iyon, tila huminto rin ang oras. Hindi ko na tinapos ang nakita ko. Mabilis akong umatras at isinara ang bintana. Kinabukasan, hindi ko nasabi kay Lola ang nakita ko. Baka pagalitan lang ako o sabihing dala lang ng takot. Habang nag-aalmusal kami, bigla niyang nasabi, "Narinig mo ba kagabi?" Napatigil ako. "Ano po yun?" "Yung mga tahol ng aso. Parang may nilalapitan." Hindi na ako sumagot. Sa isip ko, baka iyon nga ang nakita ko. Pagkatapos naming kumain, lumabas ako sa bakuran. Sa ilalim ng punong mangga, nakita kong may mga tuyong dahon na nakatabon sa isang bakas sa lupa. Nang alisin ko, nakita ko ang marka. Parang paa, pero mahahaba ang kuko. Hindi iyon kapareho ng bakas ng tao. Nang hapong iyon, bumisita si Aling Sabel. Nakasuot siya ng kulay itim na damit at may hawak na bayong. Tahimik siyang nakatingin kay Lola. Parang may ibig sabihin ang bawat tingin. "Sabel, hindi ka na naman sumama sa misa," sabi ni Lola. "May mga bagay na mas mabuting sa bahay na lang ding dinadasalan," sagot ni Aling Sabel. Napatingin siya sa akin at ngumiti. "Gabi na lagi ang lakad mo, iho. Hindi maganda yon." "Wala naman po akong ginagawa." "Ang mga gabi, hindi para sa lahat ng nilalang," sabi niya bago siya tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, nilapitan ako ni Lola. "Huwag kang lalapit kay Sabel ng mag-isa," sabi niya. "Bakit naman, Lola?" "May mga tao na hindi mo kailangan tanungin kung bakit. Basta wag mo na lang gawin." Gabi na naman. Pinilit kong matulog ng maaga pero nagising akong muli bandang hating gabi. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa bigat ng pakiramdam ko. Pagdilat ko, ramdam kong parang may nakatitig sa akin mula sa labas ng bintana. Hindi ako kumilos. Pinilit kong pinakalma ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may naroon. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang sumigla ang mga aso sa paligid. Tahol sila ng tahol pero may halong pananghoy na parang may takot. Nang muling lumingon ako sa bintana, may nakita akong aninong dumaan. Sa sandaling iyon, malinaw na sa akin na hindi iyon tao. Ang buhok nitong mahaba at ang mga kamay ay tila may mahahabang kuko na kumikislap sa ilalim ng dilim. Tumakbo ako palabas ng kwarto at kumatok sa pinto ni Lola. "Lola, may tao sa labas." Pagbukas niya ng pinto, dala niya ang maliit na bote ng langis. "Wala kang makikitang tao, Marvin. Pero wag kang lalabas.
kahit ano pa ang marinig mo, manatili ka rito. Lumipas ang magdamag na halos hindi ako huminga. Sa bawat segundo, pakiramdam ko ay may mga yapak na dumadaan sa bubong. Hindi ko alam kung imahinasyon lang, pero parang may bigat na dumadagundong sa kisame. Pag umaga, parang walang nangyari. Si Lola, tahimik lang habang nagtitimpla ng kape. Hindi na kami nag-usap tungkol sa gabi. Pero nang lumabas ako ng bahay, nakita ko sa bubong ang mga gasgas, mahahaba, parang mula sa kuko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga nangyayari. Ang baryo na dati kong pinupuntahan para magpahinga ay ngayon puno ng mga tanong. At sa bawat araw na dumarating, pakiramdam ko'y mas lumalapit ang dilim sa amin. Sa bawat gabing dumarating, mas lumalakas ang pakiramdam ko na hindi lang mga kwento ang sinasabi ni Lola. May totoo sa lahat ng iyon. At sa gitna ng katahimikan ng Batangas, naririnig ko sa sarili kong isip ang mga salitang paulit-ulit na binabanggit ng mga taga-baryo. Kapag walang buwan, huwag kang lalabas. At doon ko naintindihan, hindi ko pa man nakikita ng malinaw, pero nararamdaman kong papalapit na siya. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Lola. Tahimik lang siya habang inaayos ang mga lumang gamit sa aparador. Napansin kong may kinukuha siyang lumang sobre. Kulay dilaw na halos punit na sa tagal. Lola, ano po yan? Tanong ko. Mga alaala, sagot niya. Pero hindi lahat ng alaala maganda. Umupo siya sa tabi ko at inilabas mo na sa sobre ang isang lumang litrato. May 3 tao roon. Si Lola, isang lalaking hindi ko kilala, at si Aling Sabel. Bata pa sila sa larawan, parehong nakangiti, pero may kung anong lungkot sa mga mata ni Sabel. Dati kaming magkaibigan, sabi ni Lola. Sabay kaming lumaki dito. Pero nung namatay ang anak niya, nagbago siya. Paano po siya namatay? May nagkasakit na sanggol noon sa baryo. Wala pang ospital dito kaya pinatawag ang albularyo. Pero huli na, hindi na siya nailigtas. Anak po ni Aling Sabel yun? Oo. Simula noon, gabi-gabi siyang nawawala. Sabi ng mga kapitbahay, may nairinig silang iyak sa punong mangga kung saan siya madalas nag-iisa. Hanggang sa isang gabi, nawala siya ng ilang araw. Pagbalik niya, hindi na siya pareho. Napatingin si Lola sa labas ng bintana, tila inaalala ang mga lumipas. Anong ibig sabihin niyo, Lola? Maraming bersyon ng kwento. May nagsasabing nagpunta siya sa mangkukulam para ibalik ang anak niya. May iba namang sinasabing siya mismo ang naghandog para magbalik ang buhay ng bata kapalit ng kaluluwa niya. Tumahimik kami pareho. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Lola. Simula noon, lagi nang may namamatay tuwing kabilugan ng buwan. Mga hayop muna, tapos tao. At sa tuwing may nangyayari, laging may nakakakita sa kanya sa may kagubatan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang unti-unting nagkakaroon lang hugis ang mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. Kinahaponan, nagpasyang maglakad si Lola papunta sa simbahan. Sumama ako pero pagdating namin doon, napansin kong kakaiba ang tingin ng mga tao sa akin. Parang may iniwasan nilang banggitin. Sa gilid ng simbahan, nakita ko si Aling Sabel. Nakaupo siya sa lilim ng puno. Tahimik lang, pero nakatingin sa amin. Pagkatapos ng misa, nagkita sila ni Lola sa labas. Tahimik lang akong nakatayo habang nag-uusap sila. Sabel, sabi ni Lola, hindi mo kailangang ituloy to. Ngumiti lang si Aling Sabel. Huli na para sa mga paalala, Binita. Matagal na akong nilamon ng gabi. Hindi mo kailangang manakit, sabi ni Lola, nanginginig ang boses. Hindi ko sinasadyang manakit, sagot niya. Gutom lang.
at alam mong hindi mo ako mapipigilan. Pagkatapos ng usapan nila, naglakad kami pa uwi. Tahimik si Lola buong biyahe. Sa wakas, nang makapasok kami ng bahay, tumingin siya sa akin. "Marvin," sabi niya, "kung ano man ang mangyari sa susunod na gabi, huwag kang lalabas. Kahit marinig mo akong sumigaw, kahit marinig mong may tumatawag sa'yo, manatili ka lang sa loob." Hindi ko intindihin kung bakit siya ganong magsalita. Parang alam na niya kung anong mangyayari. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo na binigay ni Lola. Sa labas, naririnig kong humahampas ang hangin sa mga dahon, pero sa bawat ihip nito may kasamang halakhak na mahina, parang tinig ng babae. Lumapit ako sa bintana. Sa dilim, sa ilalim ng punong mangga, may nakatayong anino. Mahaba ang buhok, nakaputi at tila nakatingala sa langit. Nagsimula siyang gumalaw, mabagal, parang lumulutang. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lola may dalang bote ng langis. "Marvin, magdasal ka lang," sabi niya. "Huwag kang lalapit." Lumabas siya ng bahay, dala ang lampara. Gusto ko siyang sundan pero naalala ko ang bili niya. Kaya nanatili ako sa loob, nanginginig habang nakikinig sa mga yabag sa labas. Lumipas ang ilang sandali bago muling bumalik si Lola. Pag-inaw na, pagkapasok niya, nanginginig at namumupla. "Lola, ano po nangyari?" Hindi ko siya nakitang ng malinaw pero alam kong siya yon. Si Isabel. Lumuhod siya at nagsimulang magdasal. Sa tono ng kanyang boses, alam kong hindi lang siya basta takot, may kasamang awa. Sa gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Habang tahimik ang paligid, naririnig ko sa loob ng isip ko ang mga sinabi ni Lola. Na minsan, may mga taong napipilitang yakapin ng dilim dahil yun na lang ang natitirang paraan para mabuhay. At sa bawat ihip ng hangin, sa bawat pagaspas ng mga dahon, ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Lumipas ang ilang araw na parang walang nangyari. Tahimik ang baryo, pero hindi yung normal na tahimik. Yung uri ng katahimikan na may tinatago. Ang mga aso, bihira ng tumahol. Ang mga tao, bihira ng lumabas pagkagat ng dilim. Lahat ay tila naghihintay ng isang bagay na ayaw nilang marinig. Sabi ni Lola, ilang gabi na lang bago magkabilugan ng buwan. At doon ako tuluyang kinilabutan. Kasi kahit hindi niya sabihin, alam kong iyon ang gabi na kinakatakutan ng lahat. Habang tinutulungan ko siyang maglagay ng mga dahon ng sabila at bawang sa paligid ng bahay, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. "Lola, hindi ba pwedeng umalis na lang tayo dito?" Tanang ko. "Tapos, saan tayo pupunta, Marvin?" Sagot niya. "Kahit saan ka magpunta, dala mo pa rin ang dugo mo." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. "Anong dugo po?" Tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Ang dugo ng mga Binita at Sabel ay iisa." Parang may dumugundong sa dibdib ko. "Lola, anong ibig niyong sabihin?" Tahimik siya ng ilang sandali bago siya muling nagsalita. "Matagal ko na sanang sinabi sa iyo pero inisip kong hindi mo na kailangang malaman. Si Isabel, kapatid ko siya." Hindi ako nakapagsalita. Ilang segundo akong nakatitig lang sa kanya. Pilit iniintindi kung totoo ang narinig ko. "Kapatid niyo siya?" "Oo," sagot niya. Mababa ang boses. "Kapatid ko si Isabel. Magkaiba kami ng landas pero iisang dugo ang dumadaloy sa atin. Nang mawala ang anak niya, sinubungan kong tulungan siya. Pero sa sobrang pagdurusa, may nilapitan siyang hindi dapat." "Ang mangkukulang?"
Tumango siya. Hindi lang basta mangkukulang Marvin. Isa siyang tagapangalaga ng dilim. At nang pumayag si Isabel sa kasunduan, hindi lang ang kaluluwa niya ang isinakripisyo niya. Isinama rin niya ang isang bahagi ng ating lahi. Lola, ibig niyong sabihin? Na hindi ligtas ang sino man sa atin tuwing kabilugan ng buwan. Muling bumigat ang paligid. Parang bumagal ang oras. Hindi ko alam kung anong mas matindi, ang takot o ang galit. Kinagabihan hindi ako mapakali. Sa labas, unti-unting sumisilip ang bilog na buwan. Sa bawat pag-angat nito, tila lumalakas din ang hangin at lumalalim ang kadiliman sa paligid. Marvin, sabi ni Lola, oras na. Pumasok ka sa silid. Huwag kang lalabas kahit ano ang mangyari. Pero Lola, paano kayo? May mga laban na kailangan mong harapin mag-isa. Pero may mga laban din na kailangan ako ang humarap. Tumulo ang luha niya pero hindi siya umiwas ng tingin. Kung sakaling hindi na ako bumalik, huwag kang hahanapin. Magdasal ka na lang. Gusto kong tumutok pero parang may pumipigil sa akin. Kaya't sumunod ako. Isinara ko ang pinto ng silid at ipinikit ang mga mata ko habang naririnig kong unti-unting humihina ang mga yabag ni Lola palabas ng bahay. Lumipas ang ilang minuto na puro katahimikan hanggang sa may marinig akong mahina, mga yabag na mabagal, mabigat at parang lumalapit sa bintana. Hindi ako kumilos. Pinilit kong huwag huminga pero naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto at kasabay nun may amoy na pamilyar, amoy ng dugo at niyog. Sa labas, narinig kong may boses na babae, mahinang bulong pero malinaw. Marvin. Parang tinawag ang pangalan ko sa paraang may lambing pero may halong gutom. Marvin. Apo ni Benita. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun pero napalingon ako sa bintana. Doon, sa dilim, nakatayo ang isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang mahahabang kuko. Gumiti siya. Kamukha mo siya, sabi niya. Si Benita. Haling Isabel. Mahinang nasabi, hindi mo kailangan matakot sa akin, iho. Sagot niya, mababa ang boses. Dugo mo ako. Ano gusto niyo sa amin? Tanong ko, nanginginig. Hindi sa inyo. Sa mga sumpa na iniwan sa amin. Hindi mo alam kung gaano ay hirap mabuhay ng gutom na hindi mo gusto. Sa sandaling iyon, narinig kong tumawag si Lola mula sa labas. Isabel, huwag mo siyang idamay. Nagkatinginan silang dalawa. Sa pagitan nila tila huminto ang hangin. Benita, sabi ni Isabel, ilang taon na kitang pinatawad. Pero ngayong gabi, kailangan ko nang tapusin to. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hindi ko alam kung paano pero narinig kong may mga yabag, mga hampas, mga dasal at pagkatapos ay isang malakas na kalabog. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Lola nakaluhod sa lupa. Hawak ang bote ng langis. Sa harap niya, nakahandusay si Aling Isabel. Nakatingin pa rin sa langit. May bakas ng luha sa kanyang pisngi. Lumapit si Lola, nanginginig ang kamay. Tapos na Marvin, sabi niya. Pero may kapalit lahat ng ito. Lola, may mga sumpa na hindi natatapos sa isang gabi. Hanggat may buwan, may dilim. At hanggat may dugo na ating dumadaloy, mananatili siya. Pagmulat ko kinabukasan, ako na lang mag-isa sa bahay. Wala na si Lola. Sa hapag, naiwan ang rosaryo at isang sulat. Marvin, nakasulat doon. Kung sakaling manghanap kina, huwag mo nang ituloy. Mga tulad ni Isabel ay hindi tuluyang nawawala. Magdasal ka at huwag mo nang babalikan ang baryo. Hanggang ngayon, tuwing kabilugan ng buwan, naaamoy ko pa rin minsan ang halimuyak ng dugo at niyog.
At tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko ang boses ni Lola. Manatili ka sa loob. At doon ko naintindihan na may mga lihim na kailangan manatiling nakabaon sa lupa ng Batangas. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik ako sa Batangas. Matagal ko nang iniiwasan ang lugar na iyon, pero sa bawat panaginip ko, palaging bumabalik ang imahe ng bahay ni Lola, ang punong mangga, at ang mukha ni Aling Sabel. Hindi ako mapakali sa syudad. Parang may tinig na palaging bumubulong, nag-aanyaya na bumalik. Kaya kahit labag sa loob ko, nagpasya akong sundin ang tawag na iyon. Pagdating ko sa baryo, halos hindi ko na makilala ang paligid. Marami ng bahay, may mga bagong kalsada, pero ang hangin ay pareho pa rin. Mabigat, malamig, at may kakaibang amoy na hindi maipaliwanag. Nasa bitna pa rin ang lumang bahay ni Lola, nakatayo, pero halos gumuho na sa kalumaan. Lumapit ako at binuksan ang pintuan. Agad akong sinalubong ng amoy ng alikabok at ng mga alaala. Lahat ay tila naiwan kung paano ko ito huling nakita. Ang rosaryong nakasabit sa pako, ang lumang upuan ni Lola, at ang aparador na puno ng mga lumang retrato. Sa ibabaw ng mesa, may isang sobre. Nakasulat doon ang pangalan ko. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob, may isang sulat. Marvin, nakasulat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik ka. Alam kong darating ang araw na haharapin mo ulit ang nakaraan. Huwag mo sanang kalimutan. Ang sumpa ay hindi napuputol sa paglipas ng panahon. Hanggat may dugo nating dumadaloy, may boses pa rin sa likod ng buwan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero habang binabasa ko, bigla akong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Ang kurtina sa bintana ay gumalaw, kahit sarado ang mga pintuan. Lumabas ako sa bakuran. Ang punong mangga ay naroon pa rin. Matanda na, ngulit malago pa rin ang mga sanga. Sa ilalim nito may mga bulaklak na tila bagong pitas lang. Parang may nag-aalay pa rin. Habang nakatayo ako roon, may batang dumaan. "Kuya," sabi niya, "dito ka rin ba nakatira dati?" "Oo," sagot ko, "dito ako lumaki." May babae raw kasi dito minsan. Mahaba ang buhok. Lagi siyang nakatayo sa ilalim ng punong mangganyon kapag bilog ang buwan. Hindi ako nakapagsalita. "Totoo po yun," sabi ni nanay. "Bantay daw siya ng lupa. Pero minsan daw, umiiyak siya." Pagalis ng bata, tumingin ako sa langit. Papalubog na ang araw at unti-unti nang lumilitaw ang bilog na buwan. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Pagbalik ko sa loob ng bahay, pinili kong manatili hanggang gabi. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, pero alam kong kailangan kong marinig o makitang isang bagay, isang katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Pagsapit ng hating gabi, muling dumaan ang malamig na hangin. Mula sa labas, narinig ko ang mga huni ng mga kuliglig at kasabay noon isang mahina ngunit malinaw na tinig. "Marvin." Tumigil ang oras. Alam kong hindi ako nagkakamali. Boses iyon ni Lola. "Lola!" Tawag ko. "Kayo ba yan?" Ngunit kasunod noon, isa pang boses ang sumagot. Mas malalim, mas mabagal. Hindi lang siya, apo ni Benita. Tumayo ang mga balahibo ko. Tumakbo ako palabas ng bahay at huminto sa tapat ng punong mangga. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang 2 anino. Ang isa ay maliit, pamilyar. Ang isa, mahaba ang buhok, nakaputi at tila nakatingin sa akin. "Marvin," sabi ni Lola.
Oras mo nang maintindihan. Lola, anong ibig niyong sabihin? Ang dugo ng gabi ay hindi sumpa, kundi tagapangalaga. Pero kung hindi mo tatanggapin, lulunurin ka ng dilim. Ngumiti ang isa pang anino, si Aling Sabel. Matagal kitang hinintay, apo. Ang gutom ko ay hindi para sa laman, kundi para sa tuloy ng aking lahi. Isa ka sa amin. Umatras ako. Hindi totoo yan, sigaw ko. Ngunit sa bawat hakbang kong palayo, nararamdaman kong parang may humahawak sa hangin. Ang paligid ay umiikot. Ang mga dahon ng mangga ay kumikilos kahit walang hangin. Pagdilat ko, nakaluhod na ako sa harap ng puno. Ang dalawang anino ay nawala, ngulit sa paligid may mga bulong na paulit-ulit. Tagapangalaga ng gabi, dugo ng buwan. Kinabukasan, nagising akong nasa loob ng bahay. Hindi ko alam kung panaginip ba ang lahat o totoo. Pero nang tumingin ako sa salamin, may sugat ako sa braso, parang kagat. At sa labas ng bintana, sa ilalim ng umagang araw, nakita kong kumikintab ang mga bakas ng paa sa lupa, mahahaba, matutulis at papalayo sa bahay. Hanggang sa ngayon, tuwing kabigulan ng buwan, naririnig ko pa rin ang mga boses sa likod ng gabi. Minsan tinatawag nila ako sa pangalan, minsan tahimik lang silang nakamasid. At tuwing sumisilip ang buwan, hindi ko maiwasang isipin, baka nga tama si Lola. Hindi lahat ng aswang ay nilalang ng kasamaan. Minsan, tagapangmana lang sila ng isang sumpaang kailangang ituloy. Lumipas ang isang buwan mula nang marinig ko muli ang mga boses sa ilalim ng buwan. Akala ko tapos na ang lahat pero mas lalo lang lumalim ang mga tanong. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman kong may nagbabago sa akin, mga maliliit na bagay na dati kong hindi napapansin. Mas lumalakas ang pandinig ko tuwing gabi. Naririnig ko ang mga yapag ng tao mula sa malayo kahit sarado ang mga bintana. Minsan, naamoy ko ang dugo ng manok mula sa kabilang bahay. At sa tuwing nagkakasugat ako, mabilis itong naghihilom. Ayokong paniwalaan pero alam kong unti-unti kong nakikita sa sarili ko ang sinasabi ni Lola noon, ang dugo ng tagapangalaga. Isang gabi, nagising akong pawis na pawis. Sa panaginip ko, nasa gitna ako ng kagubatan. Sa paligid, may mga mata sa dilim, mapupula, mapanuri. At mula sa gitna ng kadiliman, may lumitaw na figura, si Aling Sabel. "Marvin," sabi niya, "panahon na." "Panahon para saan?" tanong ko. "Para tanggapin mo kung sino ka. Ang lahing ito ay hindi isinumpa para manira. Itinalaga kami para magbantay sa pagitan ng buhay at ng mga anino." "Bakit ako?" "Dahil ikaw ang huling dugo, kapag tuluyang namatay ang lahing ito, mawawala rin ang balanse ng gabi." Pagmulat ko, nasa labas na ako ng bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Pero nasa ilalim ako ng punong mangga at sa lupa, may bilog na abo na parang sinadya. Sa gitna nito may nakapatong na bato, kulay abo, at nakaukit ang mga salitang hindi ko maintindihan. Sa takot, kinuha ko ito at dinala sa loob ng bahay. Pagtingin ko, may mga guhit sa paligid ng bato, parang mga mata, parang mga kamay. At sa tuwing naahawakan ko ito, naririnig ko ang bulong ni Aling Sabel, "Dugo mo ang magbubukas." Ilang araw akong hindi lumabas, pero tuwing gabi, hindi ako pinapatahimik ng mga boses hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, ramdam kong parang may humihila sa akin palabas. Lumabas ako ng walang suot na tsinelas, dala ang bato, at nagtungo sa ilalim ng punong mangga. Ang hangin ay malamig, pero tila buhay. Ang buwan ay bilog na bilog, tila nakatingin sa akin. Sa gitna ng lupa, inilapag ko ang bato, at sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang paligid, hindi galing sa buwan, kundi mula mismo sa lupa. Mula sa liwanag, lumitaw ang mga anino, mga anyo ng mga tao
mga nilalang na matagal nang patay. Sa unahan nila, si Aling Sabel at sa likuran niya, si Lola Benita. Marvin, sabi ni Lola, oras mo nang malaman ang katotohanan. Lola, ang mga tagapangalaga ay hindi basta aswang. Sila ang tagapamagitan ng buhay at kamatayan. Sila ang pumipigil sa mga ligaw na kaluluwa na kainin ng dilim. Pero nang tanggihan ng mga tao ang aming lahi, tinawag nila kaming halimaw. Ngayon, sabi ni Sabel, ang tungkulin ay lilipat sa iyo. Ayoko, sagot ko, nanginginig. Hindi ako katulad ninyo. Hindi mo kailangang maging katulad namin, sagot ni Lola. Kailangan mo lang maging totoo sa dugo mo. Hindi mo kayang tumakas sa kung sino ka. Sa sandaling iyon, biglang sumakit ang dibdib ko, para bang may apoy na nag-aalab sa loob ng katawan ko. Ang paligid ay umikot at mula sa mga anino may dumampi sa balat ko, mga kamay na malamig pero mapayapa. Marvin, sabi ni Sabel, ang bawat gabi ay may bantay at simula ngayon, ikaw na yon. Pagkatapos noon, naglaho silang lahat. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng punon mangga, nanginginig at halos mawalan ng ulirat. Sa lupa, nakabao na ang bato at sa paligid, naglaho ang abo. Kinabukasan, nagising akong pagod pero magaan ang pakiramdam. Parang may nawala at may dumating. Sa salamin, nakita kong namumula ang mga mata ko. Hindi sa pagod kundi sa kakaibang liwanag na hindi ko maipaliwanag. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, hindi na ako natatakot. Sa halip, naririnig ko ang mga huni ng gabi at ang mga kaluskos ng kagubatan bilang mga tinig ng mga kaluluwang naghihintay ng gabay. At sa gitna ng dilim, naririnig ko pa rin ang boses ni Lola at ni Aling Sabel. Ang tagapangalaga ay kailanman hindi natutulog. Siya ay laging nagmamasdan. Minsan, may mga taong pumupunta pa rin sa baryo. May mga nagsasabing may aninong nagbabantay sa punong mangga tuwing gabi. Hindi nila alam kung sino. Pero ako, alam ko. At tuwing titingla ako sa buwan, lagi kong naaalala. Ang dugo ng tagapangalaga ay hindi sumpa. Ito ay pamana. 20 taon na ang lumipas mula nang maging tagapangalaga ako ng baryo. Tahimik na ang lahat at halos wala nang nakakaalala sa mga nangyari noon. Ang punong mangga ay nananatiging buhay, matatag, at sa tuwing kabilugan ng buwan, ang hangin ay nagiging kakaiba. Hindi nakakatakot, kundi payapa. Sa mahabang panahon, ginampanan ko ang tungkulin ko ng walang reklamo. Tinulungan kong makatawid ang mga kaluluwang naliligaw, prinotektahan ang baryo sa mga nilalang na lumalabas sa pagitan ng mga oras ng dilim. Ngunit habang tumatagal, ramdam kong humihina ako. Hindi ko alam kung dahil sa edad o dahil unti-unti nang natatapos ang papel ko sa mundong ito. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng bahay ko. Pagbukas ko, may batang babae na nakatayo sa harap. Siguro mga 12 anyos lang siya. Payat, maputi, at may matalim na mga mata na parang kilala ko. "Lolo Marvin," tanong niya. "Oo, apo. Ikaw si Mia po. Anak ko si Ana. Sabi po niya, dito raw dating nakatira si Lola Benita." Napangiti ako. "Oo, totoo yan. Siya ang nanay ng tatay ko." Gumiti rin ang bata. "Sabi ni Mama, may mga kwento raw kayo tungkol sa mga tagapangalaga." Parang may dumaan na malamig na hangin sa pagitan namin. "Oo," sabi ko, "pero hindi lang kwento yon." "Gusto ko pong marinig," sabi niya. "Hindi po ako natatakot." Sa loob ng bahay, umupo kami sa lumang silya ni Lola. Habang nagkukwento ako, napansin kong taimik ang bata, pero sa bawat salitang binibitawan ko, parang alam na niya ang kasunod. Nang matapos, tumingin siya sa akin ng diretso. "Lolo," sabi niya, "minsan po, tuwing gabi nakikita ko si Lola Benita sa panaginip ko." Napahinto ako. "Anong ginagawa niya?" "Ngumiti lang po." Sabi niya, "Bantayan mo ang buwan, apo." Sa sandaling iyon, alam kong dumating na ang oras.
Ang dugo ng tagapangalaga ay kailangang ipasa, hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa balanse ng gabi. Kinagabihan, pinatulog ko si Mia sa lumang silid ni Lola. Sa labas, bilog ang buwan, at ang hangin ay kumikilos na parang may dalang lihim. Lumapit ako sa bintana, at sa ilalim ng punong mangga, nakita kong muli ang dalawang anyo, si Lola Benita at si Aling Sabel. Panahon na, sabi ni Lola. Ang dugo ay dapat magpatuloy. Handa na siya, sabi naman ni Aling Sabel. Tulad mo, marunong siyang makinig sa gabi. Tumantong ako, bagamat mabigat sa dibdib. Lumabas ako at lumuhod sa harap ng puno. Kung ito na ang huli kong gabi bilang tagapangalaga, naway mapunta sa kanya ang liwanag ng buwan. Ang lupa sa paligid ng puno ay kumislap at mula roon, umangat ang abo na parang hangin. Pumasok ito sa loob ng bahay, dahan-dahan, hanggang sa tuluyang bumalot sa silid ni Mia. Pagpasok ko, mahimbing siyang natutulog, pero sa noo niya may manipis na marka, ang hugis ng kalahating buwan. Kinabukasan, paggising ko, magaan ang pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon, wala na akong naririnig na bulong, wala nang malamig na hangin, wala na ang mga mata sa dilim. Tahimik, mapayapa. Lumabas ako at tumingin sa puno. Sa ilalim nito, nakaupo si Mia, nakatingala sa langit. "Ang ganda ng buwan, Lolo," sabi niya. Ngumiti ako. "Oo, Apo. Siya ang nagbabantay sa atin." At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa paligid ng baryo. Ang mga bahay ay tahimik, ang hangin ay malinis, at ang punong mangga ay tila kumikintab sa sinag ng araw. Sa sandaling iyon, alam kong natapos na ang kwento ko. Hindi na ako tagapangalaga ng gabi, isa na lang akong alaala ng liwanag na minsang dumaan sa dilim. At kung sakaling marinig niyo ang bulong ng hangin sa ilalim ng buwan, huwag kayong matakot. Baka hindi halimaw ang naroon, baka isa lang siyang tagapangalaga tulad ko noon, na patuloy na nagbabantay sa pagitan niyang liwanag at dilim.